Kakapasok lang, kumpirmado, grabe ang nangyari kay VP Sara, ginulat ang lahat, FPRRD, PBBM, di makapaniwala. So, etong balitang ito ay nagmula sa channel ni Malacanang Watch. Ayan ha. So, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa balitang ating papanoorin, no? At syempre, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ako, eto na. Sumakay na rin po yung Pinklawan, Dilawan o Liberal Party at tinuturing nating legitimate opposition dito sa issue ng resign. Ang dapat daw mag-resign ay si Vice President and Secretary Sara Duterte as Secretary ng DILPA. Ayan o, yung mga Pinklawan, mga Dilawan, no, talagang nag-ano na sila, naghaharakiri na sila, sumisigaw na sila. Nagkaroon sila ng ng kakampi. Nakita nila si PBBM, no? Dapat galit sila kay PBBM dahil Marcos ngayon nagagalit na sila sa mga Duterte, no? Gara. Department of Education. So, as Cabinet Secretary, yan ang gusto. Ito ay matapos nga po yung matitinding mga batikos ng mga Duterte sa Davao laban kay Pangulong Marcos. Ang sinasabi ngayon ng kampo ni Laila de Lima at iba pang taga-Liberal Party ay hindi maganda na yung pamilya ng mga Duterte ay batikos kay Pangulong Marcos pagkatapos yung isang Duterte, si Secretary Vice President Duterte ay member ng kabinete. Ba may hugot na gano'n? So ano po inyong masasabi dyan? At hindi lang po yung mga taga-Pinklawan Liberal Party, kahit yung mga nagko-comment, mga mamamayan, taong bayan na nag-monitor sa social media dito sa aking channel at sa ibang channel, abay yun din na sinasabi. Kasi nga naman, ako sa isang banda na nakikita ko na paano ba makakaroon pa ng privacy ang cabinet meeting kung may mga tinatalakay ang Pangulo ng mga sensitibong issue. Tapos biglang, siyempre, nandyan si Sara Duterte dahil Secretary ng Department of Education. Ay baka makarating sa, alam mo na, sa mga Duterte yung mga pinag-uusapang sensitibo. Yun So dito nakikita natin, no, nadinig natin na parang si VP Sara hinihiling nilang tanggalin sa gabinete ni PBBM. Parang hindi madinig kung ano yung mga pag-uusapan kasi parang medyo hassle daw ng konti kung nandoon si VP Sara dahil nagkakaroon nga ng iringgihan ang mga Duterte at si PBBM. Hindi naman kasali si VP Sara doon No? Kita naman natin si VP Sara is tahimik lang. Hindi naman siya nagsasalita. Siguro wala din naman sa hilat siya ni VP Sara na magtraidor o magsalita tungkol do sa mga pinaplano ng government kung meron man. Siguro kung sa ikagaganda ng Pilipinas, wala namang problema. Pero kung sa plano na tungkol sa mga Duterte na hindi maganda, siguro medyo hindi niya magugustuhan yun. Kasi kahit naman kay PBBM mangyari yun, kung may pinaplano sa mga Marcos na hindi maganda, is syempre magre-react ka at hindi mo kukonsintihin yun. No? At saka si PBBM hindi naman nagsasalita o hindi naman niya tinatanggal si VP Sara, no? Sa kanyang kabinete kung nandoon man, 'di ba? Ang mga humihiling lang talaga is yung mga Dilawan, Pinklawan na ganyan, natanggalin siya. No, talagang nakakuha sila ng shoulder to lean on. Nakakuha ng kakampi. Talagang kakamping no? No, parang sila, 'di ba? Tapos sinasabi nila banat ng banat si FPRRD. Bakit si VP Sara nandiyan? Kasi sila dati banat ng banat sa mga administrasyon, lalong-lalo na sa mga Marcos, pero hindi sila kinukuhang gabinete, yung mga nakapwesto sa kanila. Bahala. So, kung ang issue ay delikadesa, siguro pwede talagang mag-resign. Kung ang issue naman po talaga ay siya ay magiging tapat kay Pangulong Marcos hanggang sa uli, siguro pwede rin siyang manatili. Pero alam po ninyo, para sa inyong kalaman, ang issue po ng posisyon sa gabinete at ini-appoint ng Pangulo bilang Chief Executive, ang Pangulo lang po ang pwedeng magtanggal dyan. Oo, Pangulo. Pero kung mag-resign, hindi naman ho yan masama. Lalo na kung revocable, hindi mapipigilan. So dalawang pwedeng mangyari, tanggalin ng Pangulo or mag-resign. Pero sinasabi ngayon ng mga oposisyong lehitimo at yung comment ng mga mamamayan ay mas maganda mag-resign kaysa tanggalin pa. So, kasi kung magre-resign si VP Sara dyan, unang-una, parang pinakita niya
na talagang ayaw niya kay PBBM at pinuputol niya na kung ano man ang ugnayan nila sa Uniteam. Pinuputol niya na yon. Once sa si VP Sara talaga, syempre, mga chismax sa tabi-tabi. O si VP Sara nag-resign na dyan, hindi na kasama sa kabinete ni PBBM. Doon na, yun na ang puputok na balita na talagang sasabihin nila na, oh, si VP Sara tinatabla na si PBBM tinatabla na si VP Sara. Ganun yan. Kumbaga, lilipad na yung mga yung mga gusto talaga silang pabagsakin. Natagumpay tayo. Napaghiwalay na natin silang dalawa. Ganun yan. Yung masasabi ka, medyo masalimuot na issue yan. Kung si Mayor Baste Duterte, ay may panawagang mag-resign si Pangulong Marcos. Ngayon, sinasabi ng lehitimong oposisyon, si Sara ang dapat mag-resign as Secretary ng Department of Education. Wow. So speaking of resignation pa rin. Alam niyo, sa tingin ko, itong away-away na to, no? Halimbawa, mawala yung mga Duterte, nagtagumpay sa plano, di ba? Nawala ang mga Duterte, nawala. Si VP Sara hindi tatakbo. Pinakulong nila, halimbawa, ganyan. Sige, nagtagumpay sila. Sa tingin ko, delikado dito, alam niyo kung ano. Yung mga Marcos naman. Kumbaga, wala na yung isa, natanggalan natin isang tinik. Eto naman, sa susunod na naman, ang gagawa na naman nila ng paraan dyan, baka yung Pangulo na. No? I-impeach na nila, ganto, ganyan, gawa na rin nila. Kasi yun ang gusto nila eh. Yung malakas na yan is nabuwag na nila. Diba? Yung samahan na yan. So kung mawala yung isa dyan, syempre, para magtagumpay tayo sa susunod, no, at wala tayong maging kalaban, is kailangan masira din natin tong isa. Malay natin si Amy tumakbo bilang presidente, si VP Sara hindi. Tapos si Amy ang tumakbo. Syempre, yung mga tao, papabor kay Amy Marcos. Maraming boboto kay Amy Marcos niyan. Diba? Hindi na naman sila makakaporma. Alam naman nila ugali ni Amy talagang palaban din. Hindi din kinukonsinti yung mali. Ganun yan eh. Diba? Kaya gagawa din sila ng paraan para ang mga Marcos, masira naman. Tapos kapag nasira din naman yan at napababa, nagtagumpay na naman sila, ayan na. Back to normal na naman tayo. Ganun na naman ang mangyayari sa ating lahat. Herap-herap again. Kaya isip-isip din tayo pag may time lahat. Ito yung, totoo ba ito? Kasi sinasabi po ni Senador Amy Marcos, nagsorry sa kanya si Mayor Baste Duterte ng Davao doon sa kanyang panawagang dapat mag-resign ang ating Pangulong Marcos. Ako mismo nagulat din ako dyan. Ang tanong, bakit magsosorry si Mayor Baste Duterte kay Senador Amy Marcos? Ang kanyang pinag-resign is si Pangulong Marcos. Dapat kay Pangulong Marcos siya mag-resign, hindi kay Amy. Dahil si Amy kakampi na ng Duterte. Ang tingin ko, hindi nakakampi ng Malacanang. Madami niyang batiko sa Malacanang eh. Di ba? Inulit ko. Doon sa speech ni Mayor Duterte sa Davao, ang kanyang pinag-resign ay si Pangulong Marcos. Bakit siya nagsorry dito kay Senador Amy Marcos na marami rin ginagawang batikos sa Malacanang at saka sa kanyang pinsan na Speaker of the House? Hindi kasi yan ang kapatid eh. Yan ang kapatid. Kumbaga, nagsasorry siya syempre bilang kapatid. Naiintindihan natin siguro si Basti na ako masama ang loob ko dyan sa dalawang yan kay Speaker tsaka kay PBBM kasi nga sa nangyayari. Kaya bilang respeto sa kapatid dahil alam din siguro ni Basti na kapatid ko pa rin yan. Parang ganito si PBBM. Kumbaga, syempre blood is thicker than water, di ba? Baka nasasaktan si Amy kaya nagsalita siya ng gano'n na humingi siya ng pasensya. No, syempre sila close eh. Kumbaga, ikaw kunwari may kapatid yung di ba? Tapos galit na galit ka ron. Siyempre sasabihin mo, pare, pasensya na kung sinapa ko yung mo kasi grabe na eh. Di ba? Parang ganun yan eh, yung kapatid mo eh. Yata yung pinagpadalahan or sinabihan na mag-sorry. Wow, so ano ba yun? Parang kakaiba rin, ano nga ba yung mga galawan na yan? Kasi kung halimbawa ang Pangulong Marcos sa kanyang pinag-resign, yun naman na kanyang sinabi, dapat doon niya ipinarating ang pagsusuri sa magitan ng kung ano sulat yan or interview, kung ano. Kasi yun ang kanyang sinabihan mag-resign. Hindi naman si Amy. So sa tingin ba ninyo, may paparating ni Amy kay Pangulong Marcos yung sinabi ni Mayor Baste Duterte? Malamang hindi. Kaya nga sa media na lang sinabi ni Amy na, sa kanya na sorry, sabi na, okay lang, ano yun. Si Amy mismo, pinagdududahan na rin supporters ng mga Marcos kung ito ba kakampi pa o hindi. Malamang hindi na nga kasi puro Duterte ang kanyang pinagtatanggol. Nakita niya, masalimot. Hindi natin malaman kung sino talaga sa kanila nagsasabi ng totoo. Kasi ako sa akin, balanse pa rin ako dyan eh.
hindi pa rin ako nag-aano na, oy, Duterte ako, sa Duterte na ako pumapanig. Hindi na sa Marcos. Kasi balanse pa rin ako sa nangyayari. Kasi hindi ko pa rin nakikitaan ng pagkasira ng relasyon ang BP tsaka presidente. So siguro sa nangyayaring to is lumalaki lang talaga ang issue dahil sa mga kuliglig nga uulitin ko. Diba? At saka si Basti naman siguro kaya nakakapagsalita ng ganun ng masama dahil simulat sa pulpa nung una, diba? Si VP Sara talaga is talagang dinidiin sa kung ano-anong binibintang sa kanya. Syempre bilang kapatid din naman is hindi ka rin naman papayag na ganun-ganun nila lang yung kapatid mo. Diba? Kahit sino bang tao kahit sino lumagay sa katayuan ni Baste, ikaw ba papayag kang api-api ng kapatid mo? Buli-bulihin ng kapatid mo? Siyempre, ipagtatanggol mo yan kung alam mo na wala naman siyang ginagawang masama at gumagawa naman siya ng tama. Diba? Ang nangyari kasi pinag-initan, ganito. Alam nga naman sabihin ni Baste tsaka ni FPRR din, bayaan mo si Sara Duterte dyan. Bayaan mo. Siyempre, hindi naman sila ganun. Kahit naman si Amy, diba, kung hindi naman nagkaroon ng away ang mga Duterte, kung si PBBM batikusin at kung ano-anong ibintang kay PBBM, syempre, hindi rin naman papayag si Senator Amy na ganun-ganun nila lang si PBBM. Syempre, ipagtatanggol niya yung kapatid niya. Ipinakita na nga ni Senator Amy yung pagtatanggol sa kapatid niya na sinasabi niya na huwag idamay ang pangalan ng Pangulo sa kung ano ang mga nagiging issue ngayon na hindi maganda. Diba? Kasi nga yung mga inappoint ni PBBM, yun ang nagkakaroon ng issue. So nadadamay si PBBM, yun yung sinabi ni Amy Marcos. Nilalayo niya rin yung kapatid niya sa ganun. Nandudoon pa rin yung kapatid na pagtingin talaga ni Amy Marcos kay PBBM. Kumbaga, caring pa din, no, bilang kapatid. At ito ang isa pang matindi. Dahil nga po sa galit na ng mga Marcos supporters, Marcos followers, hindi lang galit kung hindi yung may kasamang pagdududa na at pagkadismaya sa ginagawa ng mga Duterte kay Pangulo Marcos. Ay tumitindi na rin po ang panawagan ngayon ng mga Marcos supporters na payagan na. Payagan na daw sana ni Pangulong Marcos na pumasok talaga ang ICC para daw matahimik ang mga Duterte. Ayun. Si Robin magpapakulong. Sabi nga ni Aimee, kaya daw nagagalit ang mga Duterte dahil baka daw makulong si dating Pangulong Duterte at Vice President Duterte kapag ang ICC gumalaw. Pero sa halip kasi na makipag-ugnayan, makipagtulungan, ay panayang batikos ng mga Duterte sa Marcos. Kaya ngayon, yung sympathy, yung pulso ng tao na nagmamahal ng totoo, lalo na yung mga senior citizen ng mga Marcos or kahit hindi senior citizen na mga Marcos loyalist, abayang kailang panawagan Baka napapanahon ng payagan na, mahintulutan na, makipag-ugnayan na ang Marcos administration sa ICC para kung tutuusin kasi yung ICC, hindi na kailangan yan Kayang-kaya na nilang litisin dito yan sa Pilipinas, sa ustisya natin. Kasi nga, hindi na presidente si FPRRD. No, kumbaga, normal na lang yan dito sa ustisya sa atin. So, bakit kailangan pa ng ICC pumasok dito kung hindi na presidente yung lilitisin nila o imbestigahan nila? Handa namang humarap siguro yung mga Duterte. Sinasabi naman nila, handa naman nilang harapin yan President, no need na kasi ang ICC dito. Kasi ang ICC talaga, ang mga kasong inaano niyan is talagang yung mga malalaki. O kung sana ba presidente pa si FPRRD, ayan, dyan nila imbestigahan. Diba, pwedeng pumasok pwedeng makialam. Pero napakababaw pa rin dahil may hustisya pa rin tayo dito. So, ang ibig sabihin yan, ang hustisya natin dito is walang silbi. No? Hindi kayang gampanan yung ganyan kapag mayroong problema na ganyang klase is hindi kaya ng hustisya natin. Parang inaamin natin ganun. Makasuhan or mahuli o hulihin na itong si Duterte. Ang lupit. Hindi natin masisi kasi nga grabe yung kanilang mga ginagawa para daw matigil ang paninira kasi talaga matindi ang siraan. At nakakasira sa focus ng mga mamamayan sa development, kaunlaran ng ating bansa. So masalin mo pa rin po ang isang ito. At may karapatan po ang mga Marcos supporters, kayo, Marcos loyalists, na mag-isip ng ganyan. Kasi talagang grabe na yung paninira ng mga Duterte kay Pangulong Marcos. Kawalan na ng respeto sa pamilyang Marcos, sa ating Pangulo, at kawalan din ng respeto sa political exercise, kawalan din ng respeto sa mga 31.5 milyong bumoto may mandato ang Pangulo bilang Pangulo ng Republika. So, ayan na ho yung nangyayari. So, hindi mo masisi ang mga mamamayan, hindi mo rin masisi ang ibang grupo na ganyan na maging pananaw kasi nga wala sila nakikitang dahilan ng mga paninira at pagbabatikos sa ating kasalukuyang administrasyon.
hindi naman sila oposisyon. Dahil ang lehitimong oposisyon ay Liberal Party. Ay bakit ang galaw nila ay kakaiba? So, Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Malacanang Watch. At syempre, yung boses na yun kay Sir Mike Abe. Ayan, syempre, eto, hati-hati ang mga opinion yan eh. Hati-hati talaga kasi nga may pro Marcos, pro Duterte, kanya-kanyang tanggulan yan. So, pero pagdating sa finish line, doon natin malalaman yan sa dulo. Kaya abang-abangan natin to. Ang gulo na talaga. Grabe. Parang ang politika ngayon, ang gobyerno, nag-showbiz na. So kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.